Ito, susunod na to. Maraming sabi, susunod na to sa kulungan. Ito si Kong Miao Miao, si Kiko Barsaga. Kasi kung matatandaan natin ito si Kong Kiko Barsaga, sinabi niya, si Enrique Rason daw, binayaran daw yung mga congressman para manatili o iboto si Speaker Martin Romualdez para manatiling Speaker of the House. Oh, yung NUP yan no? Oo, NUP. Ngayon, syempre, etong si Kung Miao Miao, palibasa kulang-kulang sa pansin, hindi niya inisip na siya ang tatamaan ng sinabi niya. Correct. Sa sobrang pagkabayani sa mga DDS na mga di ba? Gusto niya maging bayani kung ano-anong sinabi. Nagpagamit din siya Ngayon, nagsusorry. Nagsusorry. Di ba? Pinagtatawanan ng mga Pilipino ngayon, asan na yung tapang mo? Asan na yung paninindigan mo? Di ba? Ibig sabihin, sinabi mo yan, hindi totoo. Sinungaling ka, nang fake news ka, at ang fake news niya, yung pinakamayaman na Pilipino sa buong Pilipinas. Paski mga DDS nagagalit sa kanya Kasi pinaglaban ka namin Yung pala, aatras ka rin pala, di ba? Mababahag ka rin Sinong hindi matatakot dyan? Kay Rason. Correct. Di ba? Ngayon, ang sabi nga ni Rason parang hinamon sa, ipaliwanag mo kung paano nyo nakuha ng pamilya mo yung yaman nila. Parang hindi sumagot no? Dead ba na? Dead ba na? Kasi umatay siya sa isang podcast Dynasty Rizal sa Dasma? Siyempre, tatay nanay niya. Di ba? Kaya ganun yung tanungan ni sino yun? Si Rason. Ang justification niya kasi, nadala daw siya ng emosyon. Yan ang problema. Ano ibig sabihin nun? Yung mga allegation mo, prior to that, dala lang din ng emosyon yan. Posible natin isipin yan. Kasi nagkamali ka dyan sa isa, posible nagkamali ka rin sa iba pang mga bintang mo. Diba? Yung bayani ng mga DDS ngayon, hindi na bayani. Kasi itinatakwil na nila ngayon Grabe. Nakakaya. Kung kapatid ko yan, hindi ko itinakwil, binatukan ko yan sa katangahan. Kasi isipin mo, bida ka na. Bida ka na sa paglaban kay PBBM, di ba? Sa pagsagot-sagot mo, sa social media mo, bidang-bida ka na. Ngayon, eto ka. Para kang basang sisiw o basang pusa pala na nagsusori ngayon para lang hindi ka makasuhat. Kasi alam mo at alam ng mga abogado niya na mabigat yung kaso niya kasi hindi lang si Rason yan. Pero pandalawa. Meron pa yung mga NUP, National Unity Party, officers Ibig sabihin NUP, lahat ng congressman na member doon. Alam ko, dalawa na yung nagsampa, no? Yung si Puno at yung isa pa nilang kasama, nagsampa na rin. Ako! Para yan, tatanggapin ba yung apologies mo ng mga taong yan? Ibig sabihin niya, may magsampa sa Isabela, may magsampa sa Tawi-Tawi. Ang dami niyan. May magsampa sa Hulo. Pwede i-request yan, i-consolidate, pero paano kung hindi? Diba? Ay, di puntahan niya lahat yan. Okay lang yan, abala yan sa kanya. Kasi may pagkatanga rin to si Miao Miao Taka talaga. Kasi malinaw na ibinos yung statement mo. Wala kang ebidensya. Ewan ko ba? Nagpagamit kasi sa mga dilis. Ito namang resulta niyan. Baka dyan siya magdrama-drama na may topak talaga sa utak para absuelto. Pero feeling ko hindi siya atrasan ni Razon Ay, hindi talaga. Kasi, alam mo kung bakit? Kung umatras si Razon dyan, tatawanan din siya Mapapaya siya. Yun lang naman pala. Isang apology lang pala mapapaya siya. Kaya kung ako, kay Enrique Rason na pinakamayaman at Pilipino, bigyan nyo ng leksyon to. Correct. Kasi hindi po maganda yung sinabi niya sa'yo. Anong iisipin ng apo mo, ng anak mo? Nanunuhol ka ng mga nanunuhol politiko. yung lolo nila. Porket mayaman, nanunuhol. Diba? Yan ang isipin ng mga apo, mga kaibigan, yung mga kaibigan ng apo niya. Kaya kung ako, sa'yo sir, kung sigurado naman nanonood ka ngayon dito sa amin. Ayan naman, kasama naman. Ayan, ituloy nyo yung kaso dito kay Kong Miao Miao. Huwag kayo magpadala sa isang sorry lang. Kasi nasa inyo na yung nasa inyo na yung bilib ng Pilipino. Nasa inyo yung bola. Nasa inyo. Tsaka hinahanga ng mga Pilipino ngayon. At saka kumbaga sure win na yan naman. Pagulungin mo na lang yung due process, sigurado siya na yung mananalo Kasi parang acceptance na yung ginawa ni Miao Miao na nagkamali ako, nagkasala ako. Hindi naman pwede ganun Sa batas natin, pag nagkamali ka, hindi naman pwede yung sorry. Enough na yan, di ba? And kailangan, may pamamarisan na. Kumbaga, kung magkakaroon ng ruling ang korte, makukonvict si Barsaga dito, magiging president na yan. Ikaw yung politiko, kahit congressman ka, senador ka, hindi ka basta-basta pwede magbintang ng mga private individual ng kung ano-ano. Diba? Ang matindi pa rito, hindi lang yan yung problema niya dahil kung matatandaan natin, yung mga ibang congressman ay parang pinag-iisipan ng talagang i-kick out siya. Isa pa yan. Bilang congressman, di ba? Kasi hindi talaga bagay maging congressman tong tanga nato Di ba? Hindi bagay maging matalino pa talaga yung matalino pa yung grade 1 sa totoo lang sa utak nitong si Miao Miao. May saltik kasi. Kasi isipin mo
pinakamayamang tao, gaganyanin mo nang wala kang ebidensya. O ngayon, sisi siya. O. Ngayon, dito tayo sa pangalawa. Next topic natin. Ay, idagdag ko lang doon, pre. Yung second ethics complaint kay Kiko Barsaga, kasi ano na rin yan, usap-usapan na rin yan, di ba? Pag nag-resume ang House of Representatives, another complaint, ethics complaint, ang isasampa dyan kay Kiko Barsaga, matutuluyan na siya, ma-extend yung kanyang suspension and eventually matatapos na lang yung Kongreso, hindi na siya makakabalik. Isang malaking dagok din yan kay Meow Meow. Yan yung mga consequences ng katangahan niya. Ang hindi na pag-iisip. Yan sa mga taga Dasmariñas marami akong kaibigan yan. Marami kaming fans dyan ng Salamat PBBM. Sa susunod, pag tumakbo pa yan, alam nyo na siguro gagawin ninyo. Binoto nyo pa yan. Oo, pag yan, nanalo pa. Huwag na kayo manood sa atin. Diyan kayo makakatikim na salita sa amin.